Po tayo rito sa sinabi po ni Barsaga tungkol po sa dalawang congressman na to. Ito po pahayag, parang ang sama-sama po ng loob ni Barsaga dito po sa dalawa. Hindi po masama ang loob niya kay Abalos. Alam niya po na pro Marcos talaga yan, pero dito siya masama ang loob. Dito sa dalawa na to kay Congressman De Lima at Jokno. Basahin po natin yung sinabi po ni Barsaga. Congressman Barsaga, I mean. Congressman Jokno and Congresswoman De Lima of the Ethics Committee fails to understand that this case will set a precedence for future ethics cases on online expression. Correct. Nakalimutan po ninyo, palibasa, hindi nyo alam kung ano po yung Facebook. Parang ganito po yan eh. Nung panahon nyo, 1970s, nagrarally kayo. Pag pinigilan kayo mag-rally, di ba sisigaw kayo anti-human rights? Ngayon po yan po katumbas ng pagrarally po. Yung mga Gen Z po, hindi na po nagrarally ng literal. Marami dyan, sila po'y nagpapahayag ng kanila. Noon kasi wala pang social media, kaya po ang pagpapahayag ng mga tao through rallies lamang. Nung panahon ninyo, nung kabataan nyo, De Lima at Jokno. Ngayong matanda na kayo, yung mga kabataan, meron po silang paraan ng pagpapahayag ng malaya. Katulad ng pagrarally ninyo noong 1970s o noong 1960s. Nung panahon na kayo'y kabataan pa rin katulad nila. Sana inuunawa nyo. Kaya po yung nagsusukat lang sa rally, sukatin nyo po yung nanunood sa mga rally. Yung mga rally po ng mga Duterte, tignan nyo po kung ilan naman nanunood sa mga rallies ng mga Duterte. Mas marami po yung online na nanunood. Kasi hindi naman, it's impossible na lahat po ng nakikiisa sa mga pro-Duterte rallies ay makapunta. OFWs na lang. Milyon po yan. Hindi po yan makakapunta sa mga rally ng pro-Duterte. Pero naroon po sila. Nanunood po sila. Online po ang kanilang pagrarally. Hindi nakakaunawa to si Jokno tsaka si De Lima. Kung kayo po, anti-Marcos kayo, yung tatay. Sumisigaw kayo ng kung ano-ano sa tatay ni Marcos. Pag kayo ba pinigilan nung kabataan ninyo na sumigaw laban kay Marcos? Anti-human rights yun? Di ba? Bakit ito? Bakit bawal mag-post ang kapwa ninyo congressman? Ikaw, Jokno, ang tatay mo, senador. Pero lumalaban yan kay Marcos. Hindi mo na unawaan. Binobomba yan. Binobomba ng bombero yan. Dahil lumalaban sa tatay ni BBM. Tapos ikaw, galit ka sa mga nagpapahayag. Tanong ko lang po sa inyong dalawa. Ilan po ang napatay ng pahayag ni Kiko Barsaga? Wala ni isa. Magkano po ang nawala sa taong bayan? Ilang bilyon po o ilang trilyon ang nawala sa taong bayan dahil nag-post si Kiko Barsaga? Ay zero din. Hindi po nanakawan. Walang nanakaw sa kaban ng taong bayan. Bakit kayo galit na galit sa pagpupost ni Kiko Barsaga? Pero doon sa mga kapwa nyo congressman na nagkasabwat ng mga kontraktor, na nagkaroon ng ghost project, na nagkaroon ng palpak na flood control project, na kumitil ng buhay ng maraming Pilipino. Wala kayong pakialam? Ni hindi kayo nagagalit? Doon po sa mga kapwa ninyo congressman. Ito, congressman sa congressman ha. Sinuspindi nila si Congressman Kiko Barsaga dahil nagpo-post ng mga anti-corruption, nagpo-post ng mga anti-human rights, nagpo-post ng naglalantad ng korupsyon ng mga kapwa niya congressman.
Pero yung mga kapwa congressman na nagnakaw, kaya may ghost project, yung kapwa nyo congressman na nagnakaw, kaya may mga substandard project, wala kayo, dehin bokiki kayo, okay na okay yung ginagawa nila, walang ethics. Ha? Wala pong ethics. O, ikaw pala, matalino ka pala kaya eh. Lantad mo naman yung katalinuhan mo. Ano ba vlog mo nang mapanood namin kung gaano ka katalino? Huwag yung sabi lang na sabi ng bobo kami. Dapat meron ka ring patunay na matalino ka. Asan ba vlog mo nang mapanood namin kung gaano ka katalino? Dehin bokiki kayo sa nilalantad ni Kiko Barsaga. Pero yung naglantad ng katiwalian, yung naglantad ng pagnanakaw, tanong nga ni Congressman Marcoleta, ano po ba ang mas masama? Yung magmiyaw-miyaw o magnakaw? Sabi naman po ni Congressman Libiste, okay lang pala sa Congress ang mga magnanakaw. Nakakahiya kayo. O, sabi po yan ng mga batang congressman. Mga bagitong congressman. Oh, yung nagsabing bobo ko, maglapag ka naman ng ebidensya. Oh, pakita ka naman ng post dyan na matalino ka. Okay, ito po yung pahayag ni Congressman na Kiko Barsaga na masamang-masama po loob dito sa mapagpanggap ng mga pro-hustisya at pro-human rights. Teka, silip tayo. Baka may mga nagpapakape. Nakakahiya. Okay. Congressman Joknon, Congresswoman De Lima of the Ethics Committee fails to understand that this case will set a precedence for future ethics cases on online expression. Firstly, any administration may now use the interpretation of the Ethics Committee, which is not subjected to due process normally given under the court of law. O, tignan nyo po kung gaano katalino to si ano Sabi ni sabi ni Kiko Barsaga, wala namang due process kayong ginagawa, 'di ba? Sige. At ito po, in order to silence critics once they have supermajority in Congress. So sabi po ni Barsaga, magiging presidents po to, susundan po itong ginawa ninyo kay Barsaga ng mga susunod na kongreso o ng House of Representatives na kada mayroong congressman na magpo-post laban sa gobyerno, laban po sa majority, ay pwede na ninyong isuspende kahit walang kaparaanan ng batas. Grabe. Para lamang po mapatahimik. Mapatahimik po yung mga hindi nyo kapanalig. Buti pa yung isang mataba na congressman na bata pa rin. Si Eli, ewan ko kung ano apelyido nun. Ayoko dun kasi dilawan yun eh. Pero ngayon okay ako sa kanya. Dahil sumuporta siya. Sabi niya, bumoto siya ng no. Ayaw niyang masuspindi si Kiko Barsaga. Kasi may karapatan po na yung ibang pananaw ay mapakinggan. Gusto nyo pare-parehas kayong pro Marcos? Gusto nyo pare-pareho kayong pro administration lahat? Gusto nyo pare-pareho kayong anti-droga at pro magnanakaw? Pro-droga at pro magnanakaw. Yan ang katangian yun dalawa. Jokno at De Lima. Ilantad na natin to. Pro-droga to mga to at pro magnanakaw. Secondly, any congressman may now be reprimanded. Kahit sino po
na congressman ay pwedeng i-reprimand, i-suspend, or expelled for any action that may have made prior to the proclamation of assumption of office. Ayan po, kahit bago sila mag-congressman, kung may ginawa sila, ay pwede na pong maging basehan yon para sila ma-suspend, ma-reprimand o expelled. Ganyan po ang ginawa nila kay Kiko. As evidence, may presented in my case prior to becoming member of the House of Representatives. Pati pala yung mga pinost niya bago siya maging congressman ay sakop ninyo. Anak ng tinapay, oh. Eh kung loko-loko lang siyang bata noon, di ba? Eh tayo mga bata tayo, hindi naman natin kung hindi ka congressman. Bakit ka naman mag-iingat? Di ba ganun yung mga bata? Kalokohan mo ng bata pa yan si Kiko Barsaga eh. Dapat, suriin nyo lang yung mga post niya. Ngayong congressman siya dahil ngayon nyo lang siya sakop. Pucha, pati ba naman yung mga bata? Bata pa siya. Hindi pa siya congressman. Ito ang bintang sa inyo. They prioritize their parties and Senator Ontiveros short-term political interests. O dahil po sa gusto ninyo, nakaalyado tong mga congressman para sa presidency ni Risa Hontiveros. Yan lahat sila eh. Lahat ng ginagawa ng mga dilawan at kakamping para sa paghanda sa presidency ni Risa Hontiveros. Kaya po nakikipag-utuan sila sa mga magnanakaw. Nakikipag-utuan po sila sa mga pro-droga. Dahil po sila po ang intensyon nila ay maipanalo lang si Senator Ontiveros. Short-term political interest over the integrity of the institution as a whole. Kaya po mali po eh. Magmula po ngayon, pag may nagsalitang congressman, laban po sa mga majority ng congressman o sa mga administrasyon, pwede nang suspendihin. Pwede na po. Eh kung yung congressman pa lang, bawal ng kumontra eh. Paano pa yung pangkaraniwang mamamayan? Yan po. Kung tutuusin, may kapangyarihan po yan. Congressman po yan. Basta-basta na lang yung pwedeng pinagpatayan nyo pa ng mic. Inagawan nyo pa ng... Pero yun yung speech niya na tinatanggap niya yung suspension niya. Pinigilan ninyo. Kayo, ang may pinakamalaking kasalanan dito sa tingin ko, etong si Dilima at si Jokno. Oh. Tsaka, tanong ko sa inyong dalawa, mga ipokrito. Ipokrito kayo. Tanong ko po sa inyo, pwede bang may magawa kayo para ipakulong yung mga korap, hindi lang kayo sumigaw? Sigaw kayo ng sigaw. Ikulong lahat ng korap. Eh pwede nyo namang ipakulong sa aktwal dahil congressman kayo. Anong dapat nyong ginagawa? Dapat iniimbestigahan ninyo. Bakit tinigil nyo investigasyon nyo sa mga korap? Oh. Palabas lang lahat yung mga sinisigaw nyo. Ang pangit ng ugali nyo. Ayon nga kay Aklas, ang pangit ng ugali nyo. Ang pangit ng ugali nyo. Pwede nyo namang ipakulong yung mga korap. Imbestigahan nyo sa House of Representative, kayo, Dilima at Jokno, para makulong yung mga korap. Eh anong ginagawa nyo? Pumayag kayo na itigil yung investigasyon. Oh, nakakahiya kayo. Ang sasama ng ugali nyo. Eh kung pwede nang tumakbo sa senador si Kiko Barsaga sa mananalo yan eh. Tsaka yan si Libiste. Oh, eh hindi pa eh. Sana yung anak ni Marcoleta mukhang konti na lang din ang buhok eh. Tumakbo ka na rin na senador. Tsaka si Pulong. Mananalo po kayo. Sama nyo na si Congressman Ungab.
Dapat lang kang isuspende, sabi nitong Miss G.